Work. So, ano yung work? Trabaho, di ba? Pinag-aral tayo ng mga magulang natin para makakuha ng decenteng trabaho. Decent work. Di ba? Mag-aral ka lang mabuti para makakuha ka ng trabaho. Tapos pag may trabaho ka na, you can buy anything you want. Pwede mo nang bilhin yung anong gusto mo sa buhay. That is life. That is a life cycle. Mag-aral ka, magtrabaho ka, magsipag ka, and you can have everything. Pwede mo nang bilhin yung gusto mo. You can have a luxury life. Basta mamahalin mo lang yung trabaho mo. And yung magkakaroon ka ng decenteng trabaho, 'di ba? Mapopromote ka, papunta ka sa higher position or sa higher ranks. So mabibili mo na yung mga pinapangarap mo dati nang bata ka pa lang. Gusto mo ng ganito. Paglaki ko gusto ko ng ganito. Gusto kong bumili ng ganito, ganyan. And now that you have work, you love your work, you have your decent work, meron ka na talagang professionalism pagdating sa trabaho. Nabibili mo na yung sasakyan, yung car, house and lot. You have lots of money and you can travel anywhere you want. Magtatayo ka ng negosyo. Maraming mangyayari sa buhay kung matyaga at masipag kang magtrabaho. Contrary to that is we have less fortunate people around us. Meron tayong mga kakilala, kapitbahay, o nakikita natin dyan sa daan na nagtitinda, naglalako ng kanilang mga produkto tulad ng mga kakanin. Kaya tirik ang araw guys, nandun sila. Makukumpara natin kasi yung mga may decenteng trabaho nasa opisina lang, minsan abroad, di ba? Abroad na nasa nasa hospital din natatrabaho, nasa business firms, nasa pabrika. So yun po yung trabaho ng yung may mga decenteng trabaho. Pero dito sa ating less fortunate people, naglalako sila, nagtitinda sa merkado, yung nagkakalakal sila, and they are working for a living. They work for a living. Yan, natatrabaho sila kasi gusto nilang makaipon ng pera pangtustos sa pamilya nila, pangtustos sa gastusin sa mga anak nila na nag-aaral pa, gastusin sa bahay, pambili ng bigas, pambayad ng kuryente at tubig, tapos araw-araw na gastusin. And marami din sa atin na yung mga nakilala nating mga may decenteng trabaho na yung iba na dinidiscriminate or nire-reject yung mga yung mga less fortunate nating kapamilya, di ba? Yung may nalilimos, lang natin, dinadaanan lang, yung may nagugutom, hindi natin pinapansin. Well, we eat too much while we have a very nutritious foods. Nagsasayang tayo ng pagkain, tapos yung iba walang nang kinakain. They are working for food, nagugutom sila, habang yung iba ang daming pagkain, tas nasasayang din. If you love your life, love your work, and if you love your work, love your life. But love your neighbor's life. Yun talaga yung dapat lang. So hindi porket marami ka ng pera, mag-aaral na yung buhay mo, tatalikuran mo na yung iba, di ba? So learn how to be contented and learn how to give. Kasi nga, di ba, mas magandang magbigay kaysa tatanggap. It's better to give than to receive. So yun lang. Yung share ko lang ngayon is simple lang naman, di ba? Yung buhay mayaman at buhay mahirap. So you can compare na, di ba? So yung mga mayayaman na natatrabaho sila kasi mag-iipon ng pera kasi they have too much naman. Yung mahihirap, natatrabaho sila
dahil sa kanilang pangangailangan araw-araw. So if they cannot work on that day, wala silang makain. Pero yung mayayaman, hindi nila palalagpasin ang bawat oras sa kanilang negosyo, sa lahat-lahat ng meron sila. Kasi every cent counts. Bawat sentabo, mahalaga nila. Pero yung mga mahihirap, magkaroon lang sila ng sapat na kita sa isang araw na they can feed their family and they can have enough, kahit na hindi. Basta para sa kanila enough, pero sa tingin natin talaga hindi. Kontento na sila dun. They would want to live life like normal. Yung wala silang masyadong iniisip, iniintindi, pinoproblema. Just to work for a living. Trabaho, pagkain, yung mga kinikita nila, pinili ng bigas, pagkain, etc. Diba? Pambaon sa mga anak. Yan. So, makikita natin yung halaga ng buhay ng mahihirap. And I hope na meron din tayo dito sa puso natin na tumulong sa kapwa. Kasi yung blessings na ibibigay ni God sa atin, yung mga tutulong, will be back o mabalik natin in 100-fold. Yan, 100-fold yan. Kung tumulong ka bukal sa kalooban mo, ang Diyos na bahala sa iyo. You will get the prize from God kasi tumulong ka. So yan, trabaho ng mahirap, trabaho ng mayayaman. Yun lang yung end point doon? We work for a living. Okay, again, love your life, love your work, and better yet, love your neighbor's life, and of course, learn how to be contented. This is J. Paul Tanasas. Maraming salamat and God bless you.